Again, good morning, everyone. Good afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 869. O Jesus, have mercy. Embrace the whole world and press me to your heart. O Lord, let my soul repose in the sea of your unfathomable mercy. O Jesus, maawa ka. Yakapin mo ang sanlibutan at ihimlay mo ako sa iyong dibdib. O Panginoon, hayaang ang aking kaluluwa ay humimlay sa karagatan ng iyong di maarok na awa. Kahapon po, ang diary entry ay Enero 5, 1937. January 5, 1937. Kung hindi ako nagkakamali. So we see that Faustina was actively writing on her diary every day. And in one day, she would be writing 2 or 3 entries depending on siguro sa mood or yung kung kailan niya nasusumpungan for the day. Pero it's not just once. Sometimes it would take 3 entries for the day and sometimes it would be long. Okay, ito ay nangangahulugan ng kaniyang maraming oras upang magsulat. So her time would be spent in praying for the souls kapag may humingi ng panalangin, and then personal prayers, meditations, writing on her diary. So wala na siyang iba pang pinagkakaabalahan maliban sa ating Panginoon talaga, no? Hindi katulad ng mga nakaraang mga taon, hirap siyang humanap ng oras. Kailangan niyang kumbaga still, hindi naman still na negative, no? Kundi kailangan talaga niyang find the time to sit down and write because of the many chores or many activities in the convent na parang Marta, no? Para siyang si Marta. Marta, maraming mga kaabalahan. And she would just sit for a moment, ganyan, na nakatulad ni Maria, makikipag-usap kay Jesus, sit at the foot of the Master and listen to what the Lord would tell her. So, ganun ang dati. Pero ngayon, she is fully Mary. Hindi na siya Martha. Dahil ibinigay na ng Panginoon sa kanyang lahat ng oras upang sa mga nalalabing araw niya sa mundo ay malubos para sa completion, kaganapan ng kanyang misyon sa lupa. Pero hindi siya ligtas sa sufferings. Habang siya ay nagkakaroon ng maraming oras, tumitindi naman ang kanyang paghihirap. She had all the time to spend to Jesus. She had all the time to write in her diary because she was confined in the hospital. So, sa hospital, syempre, hindi naman siya pwedeng utusan doon na maglinis, hindi siya pwedeng utusan na maglaba, whatever, no? Even her personal belongings had to be taken care of by other staff or employees or people. Katulad ng pagkain niya because she was in the hospital. Yung kakainin niya ay luto sa hospital, prepared by hospital staff. So, ganun ang buhay niya. She was not used to it, but she forced herself to be used to it. Kasi kahit yung wala na siyang makita ng mga tao, no one was visiting her. At the onset,
Nandun siya dun sa point na nagrereklamo, walang bumibitsita sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus ay hindi pa ba siya sapat, no? Bagamat walang tao, creatures, nila lang na bumibisita kay Faustina, the Lord Jesus Himself was her regular visitor. And they were conversing so many things about the spiritual world, about of souls here on earth, and so many things. So very productive spiritually. So siguro itong moment na to, dami niya kasi nasulat the other day, medyo mahaba-haba, no? Ito ang sinulat lang niya, Jesus have mercy, maawa ka sa akin. Embrace the whole world. Yakapin mo, Panginoon, ang sangkatauhan. Ibuhos mong ganap ang iyong sarili. Saan ba natin na narinig ang mga salitang ito, no? Yung embrace the whole world. Narinig natin to sa 3 o'clock prayer. Yakapin mo ang kasangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. Now, these lines are clearly written in that prayer. So araw-araw, if we are really religiously praying the 3 o'clock prayer, araw-araw din, sinasabi natin ng mga salitang ito. And we should be touched, no? Hinihipo dapat ang ating kaluluwa ng ating Panginoon sa araw-araw nating sasambitin ito sapagkat we are invoking His mercy. Hinihingi natin ang kanyang awa para sa buong mundo. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating buong mundo. At ang bawat kaluluwa ay pinapangarap at ipinapanalangin niya na humimlay sa karagatan ng kanyang di maarok na awa. Alam niya kung anong nangyayari sa mundo. She knows that even if she was really diligently praying for the world, she knew that the world is in darkness. Yung mga panahon na yan, yung mitya ng digmaan ay nagpapatuloy. Pinanganak siya sa panahon ng digmaan. Pinanganak siya na ang Poland was almost non-existent, no? Hindi kilala sa mundo ang Poland sapagkat it was partitioned by different countries. Prussia, Russia, Austria, no? Yan yung 3 bansa na pinaghati-hatian ng Poland. And Russia, for instance, was able to dominate Poland for quite a long time hanggang sa Second World War. Hanggang sa panahon din ng halos ang mga Germans ang nag-occupy pero malaki pa rin ang Germany and Prussia are one. Hanggang sa malaki pa rin ang nasakop ng Russia. And it continues up to the present moment with Russia invading Ukraine. Ang Ukraine po kasi at ang Poland ay magkatabi lamang. Pero this time, makikita natin na Poland was spared. Bakit nga ba, no? Bakit, bakit Ukraine ang tinamaan ngayon ng gyerang ito? Maybe because sa akin lang po ito, no? I'm not an expert in history or in political climate, especially in Europe. No? Bahagya ang aking mga kalaman dyan. Bahagya yung kahit sa current events, hindi na ako masyadong ganyan ka-updated when it comes to current events in Europe. At yung relasyon nito no, sa buong mundo. But I think, nung panahon ng World War I, World War II, tinamaan ng matindi ang Poland.
Pero ngayon, wala namang World War III at naniniwala ako na hindi naman matutuloy ang mundo sa ikatlong digmaan sapagkat the Divine Mercy has already been with us for quite a long time and we've been devoting, no, ang bilis ng paglawak ng Divine Mercy sa buong mundo. So, it started in Poland. The devotion started in Poland. Ilang anak ng Poland ang nag-alay ng kanilang sarili para sa mundo. Okay, nandyan si Faustina, nandyan si Maximilian Kolbe, nandyan si Pope John Paul II, the former Pope who is now a saint. So may mga iniluwal ng mga banal na nag-aalay ng sarili para sa bansang Poland sa kabila ng kapariwaraan. Siyempre, no, yung mga kaluluwa, yung pagiging malawakan ng pagkakasalaula ng mga kaluluwa, yung paglubog nila sa kasalanan. May mga nag-alay na ng sarili. At yung pag-aalay nila ng sarili, hindi biro. Faustina, for instance, suffered a lot. Hindi man siya nakulong at natunaw sa chamber kung saan ang mga Hudyo ay ipinasok nung panahon ng Nazi, na malawakan yung mga Jews were forced to be burned alive. Hindi man niya inabot yon. Her family did, no? Pero matindi naman ang sacrifice niya kasi daily yung sufferings ni Faustina. Hindi yan yung sufferings na ordinarily we would be experiencing. She would feel the pain. She would feel the passion of Jesus kasi nga naa-access na yon, and she would meditate on that. She would intentionally ask for the Lord Jesus to give her this suffering from other people na siya ang makaranas. And even her sufferings at the moment hanggang sa kanyang kamatayan, yung sufferings related to her disease, to her tuberculosis, it was all a part of her overall sufferings. So, hindi simple. Although, hindi mo pa rin yan pwede i-compare sa sufferings ni Jesus na bagamat 3 araw lang, yung bang, hindi naman ganun kahabang 3 araw because yung isang araw doon ay nandun siya sa libingan at ang ikatlo ay ang kanyang pagkabuhay. No? Bagamat ang paghihirap ni Jesus ay halos isang araw lang, not even 24 hours. Bagamat ganun kaigsi, i-compare sa sufferings ni Faustina, still, the pains and sufferings that Jesus underwent cannot be compared to anyone. Why? Alam niyo ba na hanggang ngayon si Jesus ay ipinapako sa krus, hanggang ngayon si Jesus ay nagpapasa ng krus, hinahampas, inaalimura, inaalipusta. Hanggang ngayon. Hanggat ang mundo ay nabubuhay sa kasalanan, hindi matatapos ang pagdurusa ng ating Panginoong Jesus. Hindi matatapos ang kanyang pag-aalay ng buhay. Hindi matatapos ang pagdanak ng dugo mula sa kanyang katawan upang ialay para sa atin. Kaya nga, every 3 o'clock in the afternoon, inaalala natin ang kanyang pagpapakasakit. At sinasabi natin sa 3 o'clock prayer, yung pagbugso ng banal na dugo at tubig mula sa puso ni Jesus. Every day. It may just be here in the Philippines at 3 o'clock, but in other parts of the world, 3 o'clock din eh. Kahit 4 o'clock in our PM, in our place, in the country, 3 o'clock naman in other part of the world. May
may bahagi sa mundo na nag-aalas tres. At sa bahagi nga ng mundo, dumadanak ang dugo ng ating Panginoong Hesus para iligtas ang lugar na yon. So right now, at this very present moment, alas tres may get, no? Wala pa alas 4. Alas tres pa rin lang sa Pilipinas, sa umaga. But at the other side of the world, in the US, in the United States, somewhere there, alas tres ng hapon sa kabilang bahagi ng daigdig. Alas tres ng hapon. At inaalala nila ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Inaalala nila sapagkat dinadasal nila ang panalangin sa ikatlo ng hapon. Inaalala nila ang kanyang kamatayan kung saan bumugso ang banal na dugo at tubig para sa sanlibutan. So, walang kapantay ang pag-aalay na ito ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat nagaganap araw-araw. Hindi siya naganap ng isang araw lang ng 24 hours. It is happening at this very present moment. Sapagkat ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. So going back to Poland and Ukraine, nakapag-alay na ang Poland. At siguro, sa Ukraine, sa Israel, sa Middle East, no, sa Palestine na hanggang ngayon ay hindi natatapos ang digmaan. Napakatagal na, no? Thousands of years ago pa yan. Yung hindi pagkakasundo at pagkakaunawaan, territorial boundaries, at sino ba ang may karapatan, etc. Yan sa Israel, sa bahagi yan ng Israel, sa mga Palestino. Nakita na natin yan sa Biblia, even in the Old Testament. So bakit hanggang ngayon, ganun pa rin, may digmaan. At kailangang may mag-alay ng sarili sa mga lugar na yun. A saint will be born or maaaring ipinanganak na ang santong ito. Nandun na yan. Hindi lamang natin alam. Sapagkat ang mga kaluluwang ito ay tahimik na nag-aalay ng sarili. Hindi mo yan makikita, hindi mo yan maririnig. Hindi yan malalagay sa balita that this soul, living soul in Ukraine is doing everything or are doing everything to save mankind. Hindi lang yung Ukraine, no? Hindi lang yung Palestine. Actually, marami nang nag-aalay ng buhay. At yung bawat tao, living souls who are offering their lives for their country. Ito naman kasi hindi naman necessarily ay mga combatant, no? These may be ordinary civilians who are offering their lives. Lalo na yung mga bata, innocent children. Hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga batang ito ay nag-aalay ng kanilang buhay. Namamatay sa gitna ng mga digmaang ito, caught in the crossfires. But these children, walang muwang. Saintly yan kasi wala namang mga kasalanan pa, di ba? Kasi mga bata pa yan. Mga ordinary tantrums ang mga kasalanan. And they are offering their lives already. So they are actually the living saints, no? And they have passed on kasi nag-alay na sila ng buhay para sa kanilang bansa. Pero hindi pa sapat, no? Kasi hindi pa natatapos. And so our prayer remains, "O Jesus, have mercy. Embrace the whole world and press me to your heart." Si Faustina, namayapa na rin. Pero ganun pa rin, "Press me to your heart, Jesus." Aktibo si Faustina hanggang ngayon sa pagpapalaganap ng awa ng ating Panginoon sapagkat sinabi niya hindi matatapos ang kanyang misyon sa kanyang kamatayan, bagkus magsisimula pa lamang.
At sinabi din niya na magbabalik siya sa mundo. Sinabi niya yan. And so she is active at this very present moment. Wala man siya physically, but she is still active in the salvation of souls. Mas marami siyang magagawa ngayon sapagkat she is not anymore bound by the physical limitations, her physical limitations. No? Nakakaikot siya freely without the need of a physical body. Ayun. So, that was the inspiration for this morning. Kanina ko pa po iniisip, no? Kanina mga 10, kanina, 10 p.m. Ito na naman, pareho na naman. Okay, let's see what the inspiration will be pagdating ng 3 o'clock. And so that was it. May we all be able to continue praying, not just for ourselves, not just for our country, but for the whole world. And every 3 o'clock in the morning, in the afternoon, let us always embrace the whole world as Jesus embraces the whole world and invoke His power, His blood and water upang dumaloy sa sanlibutan.